Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video nga ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. And simulan po natin dito sa bagong gawang logo po ng Eat Bulaga for 50 years. So ang gumawa po nito mga Kadabarkads ay si Jay Samak, shoutout sa'yo. So ito po pinasa niya lamang po sa akin, and gusto niya pong maipakita ito sa inyong lahat. So pasado po ba sa inyo mga Kadabarkads itong kanyang ginawang logo for 50 years ng Eat Bulaga sa July? So nagagandahan po ako dito sa black yung background, tapos Eat Bulaga color red, tapos merong nakapalibot na parang corona na gold na kung saan ay bagay na bagay for 50th anniversary po ng TBJ or ng Eat Bulaga. Samantalang may special guest po tayo ngayon sa Eat Bulaga. Dalawa po ito. Walang iba kundi si Donnie Pangilinan and Belly Mariano. And ito po ay binahagi ng Dreamscape Entertainment. Sabi nga dito, spotted the ultimate Thursday bonding with Matcha. Catch Donnie Pangilinan and Belly Mariano tomorrow, January 16, which is ngayong araw on Eat Bulaga and Kapamilya Chat. So ayan, meron tayong bagong guest dito po sa Eat Bulaga, and syempre siguro magpo-promote po sila ng kanilang project. Samantalang, ito naman po ang nakakagulat na revelasyon kay Tito Soto. Dahil ito palang glam team niya po ay yung kanya mga anak na babae. Sabi kasi dito, in-house glam team Tito Soto's daughters keep him looking sharp. Who needs celebrity stylist when you got family? Former Senate President Tito Soto keep his sharp and timeless style thanks to an in-house glam squad, his daughter Apple and Shara Soto. The Soto sisters recently stepped up to work their magic, helping their father elevate his looks during a recent photo shoot. The former senator is aiming for a Senate comeback in the May elections. A video share on Facebook show Apple and Shara adjusting their father's polo shirt to make sure he looked picture perfect. The clip carried the caption, Tito Soto's glam team, Apples and Shara Soto. So parang naging banding tuloy ng mga anak ni Tito Sen yung ginagawa po nila Apple and Shara Soto na pag-aayos sa kanilang ama. Samantalang, isang aktres naman po ang nagpahayag ng kanyang saloobin tungkol dito sa Pepsi Paloma na movie nitong si Daryl Yap. Sabi po ni Marisa Sanchez, hindi daw siya pabor sa paglabas ng teaser ng Pepsi Paloma. Mas naawa daw siya mga Kadabarkads, hindi daw sa TBJ, hindi daw kay Pauline Luna, doon sa mga bata, kay Baby Mochi, kay Tali at sa mga apo po ni Bossing Vic Soto. Ayon pa sa kanya, dapat daw tingnan ang motibo kung bakit ipinapalabas or ipapalabas or bakit ginawa ang movie na to. Kung para makagain lamang daw ng views ay hindi daw ito maganda. Sana daw ay hindi na daw ito inilabas or ilalabas ni Daryl Yap sa publiko. So yan po yung naging pahayag ni Miss Marisa Sanchez tungkol doon sa pelikula nitong si Daryl Yap. Samantalang, mariin naman pong sinabi ni Bossing Vic Soto na all-out support sa kanya si Tito Soto at si Boss Joey De Leon para kay Vic Soto na kinakaharap po no, na legal battle nito laban dito kay Daryl Yap. Sabi ko naman po sa inyo, hindi lamang po nagsasalita si Boss Joey De Leon and syempre itong si Tito Soto, pero lahat yan ay nasa likuran, nakaalalay lamang po kay Bossing Vic Soto. Samantalang pag-usapan naman natin itong kinabigla po ng publiko nang lumabas itong si Tito Soto dito po sa isang programa ng Kapuso or ng GMA. So, inimbitahan po si Tito Soto nila Joel Subel, Melo de la Prado, and Rowena Salvacion para syempre personal na ma-interview po para sa senatorial election na sabi dito, ikaw na ba? Ikaw na ba yung karapat dapat maging senador or ikaw na ba yung karapat dapat na manalo
bilang isa sa mga senador. And tinanong nga po si Tito Sen kung siya na daw ba yung karapat-dapat na manalo doon sa pwestong senador, and sabi nga po ni Tito Soto ay oo daw, karapat-dapat daw siyang manalo at makabalik dito sa Senado dahil hindi niya daw sasayangin yung boto ng bayan. Ipapakita niya daw ito sa pamamagitan ng lagi niyang ginagawa pagpasok ng maaga, hindi daw siya nagpapalate. And tinalakay din po dun mga Kadabarkads yung mga pwedeng isabatas once na manalo po si Tito Soto sa pagka-senador. Sabi pa nga dito, sakaling pala rin daw pong manalo si Tito Soto ay isusulong niya daw itong right sizing katuwang ang early retirement program daw sa gobyerno. And syempre, pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa lahat daw ng klase ng bigas, pinag-aaralan po ng Department of Agriculture. So ilan lamang po yan sa mga sinabi at inireveal doon ni Tito Sen. So nagulat lang po talaga ang mga Kadabarkads natin dahil buong akala po talaga nila ay hindi na po makakatapak si Tito Soto dito po sa GMA Studio or GMA Network kasi 'di ba meron silang hidwaan tungkol doon sa pagdedemanda po ng TVJ laban doon sa GMA na nagpalabas po or nag-air sa kanilang istasyon ng Itbulaga nang wala pong pahintulot sa kanila. And nakita naman natin na talaga naman pong inimbita siya ng mga broadcaster ng naturang network. So maging ako din kanina mga Kadabarkads, nagulat ako nang makita at mapanood ko po itong si Tito Soto dito po sa DCWB dyan sa GTV. Ibig sabihin lamang nito, okay na po no yung relasyon nila kasi tapos na rin naman po yung kaso, nagkaayos na din naman, 'di ba? Binalik na yung titulong Itbulaga sa kanila ng mga halusos. So tapos na din po yung kaso, 'di ba? Kaya wala na pong dapat samaan ng loob, 'di ba? GMA and sa TVJ. So wala naman pong masamang tinapay din. Sabi nga po ni Bossing Vic Soto, okay na okay yung relasyon nila ng GMA. Wala daw masamang tinapay sa kanya. So nakakatuwa lang dahil talaga naman pong nakakatapak-tapak na po ang TVJ, si Boss Joey De Leon na lamang no, ang hindi. Kasi itong si Bossing Vic, nakakabalik-balik din naman dyan sa GMA Studio, 'di ba? Dahil doon sa kakatapos lamang po niya na programa dyan sa GMA. And ngayon, si Tito Soto naman po yung inimbitahan sa kanilang programa. So, isang sign na kaya ito para maghilom ang mga sugat ng kahapon? Kasi, 'di ba, grabe yung galit ng mga Dabarkads sa Kapuso Network. So kung kayo po ang tatanungin mga Kadabarkads, agree ba kayo na muli pong maibalik yung dating samahan ng GMA at ng Dabarkads? Please comment down below. So hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.